Ang Panginooy darating, siya'y ating salubungin, siya'y kapayapaan natin. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Sa ano ko nga ihahambing ang mga tao ngayon? Katulad sila ng mga batang nakaupo sa plaza at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Tinugtugan namin kayo ng plauta, ngulit hindi kayo sumayaw. Nanambitan kami, ngulit hindi kayo tumangis. Sapagkat naparito si Juan na nag-aayuno at di umiinom ng alak. At sinasabi nila, inaalihan siya ng demonyo. Naparito rin ang anak ng tao na kumakain at umiinom. At sinasabi naman nila, masdan ninyo ang taong ito, matakaw at naglalasing, kaibigan ng mga publikano at mga makasalanan. Gayunman, ang karunungan ng Diyos ay napatunayang tama sa pamamagitan ng kanyang mga gawa." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Good evening, everyone. Pakibati naman po ninyong yung mga katabi ng sang napakatamis na good evening. Good evening, good evening, good evening po, good evening po. God is good all the time. Palakpakan po natin ang Panginoon. Umasa ka na ba? Umasa ka na ba? O kaya yung ginagamit na term ng mga millennials, o kaya yung mga Gen Z, hopya ka ba? No? Hopya ka na ba? Tanungin mo nga ang katabi mo ngayon, hopya ka ba? Yung hope ng hope, asa ng asa, pero wala naman palang aasahan. Aray ko, ang sakit. Naranasan mo na ba ang hindi ka piliin? Naranasan mo na ba na ginawa mo na ang lahat, pero sa iba pa rin tumitingin? Naranasan mo na ba ang balewalain ka at dadaanan ka lang? Ang sakit, di ho ba? Lahat tayo. Isa pa. Ang sakit maging hopya. No wonder
Ang iba, nakokontento na lamang kahit maging second option or third option na lang kesa sa wala. Ay, nakokontento na lamang kahit sulyap na lang kesa sa hindi na makita. Nakokontento na lamang na kahit nilalapitan lamang kasi may kailangan kesa mawala ng tuluyan. Ay. Ang hirap umasa. Ang hirap maging hopya. Sa unang gabi ng Misa de Aguinaldo, may nagsasabi sa atin ngayon na may aasahan ka, may titingin sa iyo, may kakapitan ka. Hinding-hindi kanya iiwan, hinding-hindi kanya dadaanan lamang, hinding-hindi kanya ikahihiya. Dahil para sa kanya, mahalaga ka. Sabihan mo ang katabi mo ngayon, mahalaga ka. Mahalaga ka. No? At sino siya? Ang Diyos. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Sa ating ebanghelyo ngayon, sa ating pagdiriwang sa unang gabi ng Misa de Aguinaldo, natunghayan natin si Jesus na kung saan nakaranas ng mga taong walang pakialam sa Kanya. Hindi siya pinakikinggan, tinuring siyang basahan, walang kwenta. Naranasan niya ang maraming paninira. At ito ang maganda. Sa kabila ng mga karanasan niyang ito, ang sinukli pa rin niya ay pagmamahal. Hanggang ibinigay niya ang kanyang buhay, hindi naging paasa, kundi naging pag-asa si Jesus. Sa pamamagitan ni Jesus, sa pamamagitan ng tinatawag niyang perfect obedience, tayo ay kanyang iniligtas. Hindi lang ganito. Hindi lang ganito, kundi ibinigay ang lahat-lahat ng ating Panginoon, ang kanyang sarili. Sabi nga ni San Pablo, though He was in the form of God, God did not deem equality with God something to be grasped at. Rather, He emptied Himself kahit masimot. Take note of this. Diyos na siya, pero nagsakatawang tao. Nandun na siya pero pinili pa rin ang sabsaban dahil mahalaga tayo sa Diyos. Muli sabihan mo ang katabi mo ngayon, mahalaga ka. Mahalaga tayo sa Diyos. Sa kabila ng mga paninira, sa kabila ng pagtalikod ng mga tao sa Kanya, si Jesus ay patuloy na nagbibigay ng Kanyang sarili. Kahit masimot. Ang tanong, mahal din ba natin si Jesus? Mahal din ba natin si Jesus? Hindi ko po marinig, mahal din ba natin si Jesus? Madaling sabihin, oo,
Opo, Father, kaya nga naririto ako, kahit umaambon, nagsimba pa rin ako. Opo, Father, mahal ko ang Panginoon. Kaya nagbihis ako. Sumakay ako ng tricycle. Pumunta ako dito. Imbis na matulog ako, nagsimba ako. Ganyan ko kamahal ang Diyos. Congratulations! Bigyan niya ng jacket. But take note of this. Ang pagmamahal sa ating Panginoon, hindi po dapat lamang yung nakikisawsaw, kundi bumababad. Kapansin-pansin sa simbang gabi, marami ang tao sa una, pangalawa, 3 araw, 4 araw. Pero kapag nandun na tayo sa gitna, Diyos ko, nasaan na ang madlang people? Iilan na lamang. Then you tell me, mahal ko ang Diyos? Where is the consistency? Nasaan ang pagbabad? Si Jesus, siya ang bukal ng pag-asa. Alisin mo ang G sa pag-asa. Ano ang salita? At hindi siya paasa. Laging nandoon ang G dahil siya ay pag-asa. Kung kaya't ito rin ang hamon sa ating lahat. Maging pag-asa at wag paasa. Sabihan mo ang katabi mo ngayon, wag kang paasa. Siguro yung mga iba niya sinasabi, sayang sana nandito ang boyfriend ko. Wag kang paasa, maging pag-asa. Kung talagang mahal natin ang Panginoon, when was the last time na kinumusta mo yung taong matagal nang hindi mo nakikita? Baka may nangyari na sa kanya. When was the last time na niyakap mo ang iyong magulang at nagpasalamat sa kanila? Dahil nandyan lagi sila para sa iyo. Baka you are just taking them for granted. Binabalewala mo lang sila. When was the last time na nagpatawad tayo? Mga kapatid, magpatawad ka naman. Ipagpapalit mo ba ang mas marami masasayang alaala sa isang napakaliit na awayan? Mag-usap. Sabi nga ni Boy Abunda, tara, usap tayo. Tandaan mo, the oxygen of a good relationship is communication. When was the last time na tumulong at nagbigay sa mga higit na nangangailangan? Baka lagi nating dinadahilan, pati rin naman ako nangangailangan. Kapatid, reminder lang po ha, lahat tayo ay nangangailangan. Hindi lang ikaw, hindi lang ikaw, lahat tayo ay nangangailangan. Pero kapag gusto mong tumulong, magagawa ito. Sabi nga, kapag gusto, may paraan. Kapag ayaw, may dahilan. Mga kapatid, huwag maging paasa, maging pag-asa. Pakatandaan natin ito. Ano man ang sitwasyon mo ngayon, ang Diyos, lagi kang inilalagay sa pedestal, hindi para ikaw ay maging number 2 lamang, higit sa lahat, hindi para maging number 1 lamang. Dahil para sa Diyos, hindi ka number 2, hindi ka number 1, kundi my only one. O, di ba? Also, ang Diyos, hindi na gumagamit ng Google. Kasi noon at noon pa,
The search is over. Kala nyo kayo lang ang may alam. Matagal ka nang minamahal ng Diyos. Patuloy siyang yumayakap sa iyo. Mga kapatid, unang gabi ng Misa de Aguinaldo. At sana, ituloy natin ito hanggang sa pagtatapos nito. Hanggang isilang na si Jesus. Sana ituloy-tuloy natin ito. Sabihan mo ang katabi mo ngayon, see you tomorrow. See you tomorrow. At yung tomorrow, kailan? Hindi lang yon bukas. Hindi lang yan makalawa. Kundi siyam na gabi, siyam na madaling araw. Sana yung mga nagsabing see you tomorrow, huwag kang paasa, kundi pag-asa. God is good. All the time. Palakpakan po natin ang Panginoon. Nakikinig ang Diyos sa ating mga samot dalangin. Kung kaya't sa bawat pagdulog